Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Isang share, all good sa tayo dyan. At palike at share ng video. Pagdating sa usapin ito, bago tayo magsimula, sa ating talakayan at reaction, binabati ko Roto Vegas ng New Zealand, shout out po sa iyo. At ito grabe, mainit-init pa Pag-contempt ng Quadcom sa resource person, idudulog sa Korte Suprema. Ayaw niya kay Atty. Sal Panielo. Eto na mensahe na ito, si Atty. Sal mismo nagsalita dito. At mamaya abangan nyo sa ating video. Kung paano, ano bang term doon? Ilang paso? Yun, tama ba yun? Ilang paso? Kasi nabudol daw sila, di umano. Kaya ang taong bayan, nagsalita na. Abangan nyo Grabe. Ibang klase. Tuloy! Atty. Sal, pasok. That's a grave abuse of discretion, the power to cite Nako. resource persons in contempt. At mayroon ng desisyon ng Korte Suprema dyan na dapat maging maingat ka. Cannot be doing that kasi kumakain ka lang nang nakikita mo dyan sa pagkainan. Pipili ka lang kung gusto mo. Hindi pwede yun. Kaya suggestion mo niya kay Atty. Lopez, papailan nyo na. Napunta na kayo sa Korte Suprema. Diba? Sigurado yan. Alam mo, if you have to make a choice between a productive undertaking, kaya nang ginawa niya ngayon, as against a destructive hearing, syempre, ano bang pipiliin ni BP Sara? Doon na lang. Kasi tama lahat yung sinasabi niya. Nandun naman siya na. Hindi naman siya pinagtatanong. Pilit pa siyang sumumpa. Kung yung bang kahit na hindi siya sumumpa at kung talaga lang naman ang hanap nila ay yung kung ano nangyari. Doon sa gusto nilang itanong. Ano naman kung hindi nakasumpayan o hindi. Di ba? Kung yun lang naman impormasyon ng gusto mo dahil you want to introduce amendments to a law, hindi mo kailangan pinagsusumpaan mo yan. Saka since that is a legislative proceeding, the assumption is, yung mga tao dyan, sasabihin nila totoo kasi delikado pag hindi siya magsabi ng totoo. Pangalawa, yung pong mga gusto nilang itanong, dapat nga hindi na muna tinatanong kasi kaugnay yun sa paggagastos na sa kanila at the back of their minds, irregular because of a COA report. Sinasabi na nga yung paulit-ulit na hindi pa nga final yun, kaya dapat hindi yun subject ng inquiry muna. Still on the same issue, Attorney Sal, sa ganap na pagdinig dun sa Kamara, kaugnay dun sa confidential fund, pinakontempt ni Franz Castro, si OVP Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez dahil umano sa undue interference umano nito sa ginagawang investigasyon ng komite hinggil sa confi funds ng OVP. Nag-ugat naman ito, Attorney Sal, sa sulat ni Lopez sa Commission on Audit na huwag mag-submit ng audit report na pinagkagastusan ng confidential funds sa komite. Para kay Castro, parang inuutusan daw ng OVP ang COA na huwag sumunod sa mga mambabatas. Pero punto ni Lopez, respectful request ang kanyang sulat sa COA at wala siyang intensyon na harangin ang investigasyon ng komite. Tatagal naman ng 5 araw ang contempt laban kay Lopez so hanggang sa pagpapatuloy ng pagdinig sa November 25. At ang isa itong move na ito ng pag-contempt, hindi ba ito makakonsider na abuse of power ng mga mambabatas? Kaya nga, nagbibigay din ito ng dahilan para sa mga resource person na huwag dumalo kasi it's either napapahiya sila or it's like being crucified on the cross every time they attend this kind of hearings, Attorney Sal. Tama ka dyan, ate, sa sinabi mo na yan. Ganyan ang ginagawa nitong mga magagaling daw di umano, lalong-lalo na kung sino yung nagpa-contempt kay Ate Lopez. No? Pinapahiya nila yung mga tao dyan. Resource person na. Merong sinabi yung isang maliit na representative dyan na nire-respeto nila dati. Meron sa mensahe dyan dati. Respetuhin nila yung resource person, gagalangin, ano nangyari ngayon? Parang hindi naman. Parang kabaligtaran lahat ng mga sinabi ng tao na yun. Ngayon, napapahiya yung isa. Abogada pa. Ganyan po ang ginagawa nila. Dahil ang kagustuhan nitong mga ito, si Ate Sara ay sirain. Ngayon, mataas na po ang rating ni Ate Sara. Ibang klase. Diba? Mamaya. Ipapakita natin sa video na ito. Pagtapos ng video,
Doon sa dulo ng video pala ha. Sorry. Nabubulol na tayo. Sa dulo ng video, abangan nyo ha kung ano yung meron doon. Mas maganda ron. Oo, totoo yun. Pasok. Talagang matagal ko nang sinasabi yan sa programa natin. That's a grave abuse of discretion, the power to cite resource persons in contempt. At mayroon ng desisyon ng Korte Suprema dyan na dapat maging maingat ka. Cannot be doing that kasi kumakain ka lang nang nakikita mo sa pagkainan. Ipili ka lang kung ano gusto mo. Hindi pwede yun. Kaya suggestion ko niya kay Attorney Lopez, papailan nyo na. Napunta na kayo sa Korte Suprema. Dahil masyado ng maraming abusong ginagawa ng Tama. Inaabuso. Samantala, Atty. Sal, nanguna si Vice President Sara Duterte sa napupusuan ng mga Pilipino para sa pagkapangulo sa 2028 elections. Totoo yan, Ayon sa totoo survey ng WR Numero, lumalabas na 24% ng mga Pilipino ang nagsasabing iboboto nila si Vice President Duterte bilang Pangulo ng bansa. Pero wala pa sa isip ng Vice Presidente ang halalan sa 2028. Aniya, maraming pang posibleng mangyari bago ang 2028. At kung tatakbo siya o hindi, sa pagkapangulo ay isasama niya sa taong bayan sa kanyang pagpapasya. Attorney Sal, do you think meron pang appetite ang Vice President for the presidency? Or do you think it's better to go back to Davao City to become mayor and mag-retire na para makapag-retire na rin daw si Tatay D? Ate, ako lang, singit ko lang, no? Ma-interrupt kita, sorry Malakas po, ha? Malakas! Ibang klase po, yung ugong-ugong, ha? Basta pangalan Duterte. Oo, blockbuster nga, ika nga. Yung mga kababayan kong OFW, ha? At yung mga migrante, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga religious group na nakasuporta sa ating dating Pangulo, kay Ate Sara, siguro ito na yung, kamay nyo ha, para mag-comment, ha, kalampagin nyo. Dito natin malalaman kung talagang matunog at malakas. Type nyo sa comment section. Naku po, 100%. Naku po, 1,000%. Naku po, 1,000,000%. Malakas po ang mga Duterte, lalong-lalo na pagdating sa 2020 election, maugong-ugong ang pangalang Ate Sara, ha? Eto, tuloy. Or ituloy pa rin niya yung laban for the 2028 elections? She should have more appetite now. Kasi nga, pinagkakaisahan sila. Para ipakita niya na pag siya ang presidente, hindi niya gagawin yung ginagawa sa kanyang ama na bengatibo. Una-una, nagbibingkasa sila for what? Wala namang ginawa sa kanilang masama si Presidente Duterte. Kung hindi, lahat ng kanyang ginawa ay para sa kanyang bayan. Marami siyang ginawa. Sinira niya ang kriminalidad. Sinira niya yung drogang sindikato. Tama. Pinaganda niya ang mga probinsya sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming farm-to-market roads, bridges, eskwelahan. Tapos, dito sa Metro Manila, di ba? Pumuputok yung mga expressway, skyway, lahat na uri ng klaseng build project. So, bakit nila pinahihirapan itong mama? Sinisira nila. Wala namang ginawa sa kanila. Samantalang sila lahat, and I mean lahat, except for one or two na sumuporta sa kanya, puro kalaban sila noong 2016. And yet, nung manalo siya, lahat sila, kalaban o hindi, bumoto o hindi, binigyan ng ayuda ng presidente at hindi sila pinakialaman sa Kongreso. Pero yun ang ganti nitong mga taong ito kay dating Presidente Duterte. Alam mo naman, Atty. Sal, pag insecure, lalong-lalo na yung isang lulong, may ambisyon. May ambisyon daw kasi di umano Kaya kahit anong gawin, paninira, ay gagawin para lang sirain si Ate Sara. Eto ha. Sabi ni Chikadora dito, matapos i-detain si Atty. Lopez, militar na nawagang ikulong na si Castro. Naku po. Ibang klase ang panawagan. Mount Apo. Naku ha. Baka mamaya yan magulat na lang ang sambayan ng Pilipino. Nakakulong ka na daw di umano. Hindi mo ba alam, judge ang tatay? At mga angkan? Ni Atty. Lopez? Aba, ikaw konti lang ho ang boto mo. Paano kung hindi ka na nakaupo, wala ka na sa pwesto? At halongkatin ngayon ang kaso mo. Ano mangyayari? Mamumundo ka na naman daw di umano. Ate. Naku. Dapat ngayon pa lang, pakabait ka na. Dapat hindi mo ginawa yun. Kasi ilang buwan na lang. Tapos na ho ang karir nyo. Hindi na kayo pwedeng magsalita dyan at magtatanong na kung ano-anong gusto nyo lang.
Di ba? Tatakbo ho kayo eh, di ba? Pagka, ano daw, tatakbo nito, senador? Anak ng bugiw. Medyo, oo, senador ba nga tatakbuhin nito o party list ulit? Kung alam nyo mga kasama na ito ay tatakbong senador, susuportahan nyo kaya ito? Ito, survey lang Susuportahan nyo kaya ito? Type nyo sa comment section. Naku, sabi ng mga kasama. Kung oo, type nyo oo, suportado namin yan. Kung hindi, naku, sabihin nyo, ay naku, hindi ho namin kilala yan. Wala ho atang nagawang kagandahan, kabutihan sa bayan yan. Hindi ho namin susuportan yan, di ho man. Naku po, ayan na, nagkakalintik-lintik na. Tuloy na natin yung kwento ni Chikadora. Pasok mo, Chikadora. Magmagaling ka man sa Kongreso, titiyakin ng maraming tao na pagbabayaran mo ang pagiging kriminal mo, Castro. Ito ang naging iisang panawagan ng maraming Pilipino na tuluyan ng makulong at maghimas ng rehas ang ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro matapos patunayan ng Davao Court na convicted ito sa kasong child abuse at ilang pang mga akusado kasama ang dating congressman na si Sotoro Ocampo. Isa sa pinaka-kontrobersyal na mambabatas ng House of Representatives na si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro ang ngayon binubulabog ng maraming Pilipino dahil sa pagkaka-contempt nito sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, isa sa mga veteran lawyer at investigator ng Ombudsman ng Mindanao. Marami sa kanila ang tila hindi makapagpigil at halos mura-murahin online ang nasabing representative ng ACT Teacher dahil sa kanyang pagyayabang sa Kongreso. Ngunit kapalit ng kanyang tila kahambugan na ipinakita sa publiko, bumuwelta na ang 75th Infantry Battalion ng Philippine Army at dito'y pinatunayang dapat maghimas na ng rehas si Franz Castro dahil sa pinal na desisyon na ibinaba ng Davao Court laban sa kanya at kay Sotoro Ocampo matapos mapatunayan na totoo at ito'y umabuso ng karapatan ng mga bata. Sa isang pahayag, nanindigan ng 75th Battalion ng Philippine Army na hindi dapat pinalalagpas ng pamahalaan ang mga ganitong klaseng aktibidades ng tila nagpapakilalang representative sa Kongreso, gayong ito pala ang isa sa mga frontrunners ng mga rebeldeng grupo sa Kongreso. Sa katunayan, inilabas na ng 75th Infantry Battalion ng Philippine Army sa kanilang official Facebook page ang opisyal na video kung saan tunay na magdidiin sa pagiging convicted criminal ni Franz Castro. Ayon sa inilabas na ebidensya, tila kumpirmadong sinubukang itakas ni Castro at Sotoro Ocampo ang mahigit sa 12 batang lumad sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Ngunit nakalaboso sila ng otoridad maging ng mga pulis kaya't humantong ang lahat sa isang presintong harapan. Ayon mismo sa official Facebook post ng 75th Infantry Battalion Philippine Army, let us watch and listen to Bay Pilar Libayao as she scolded Sotoro Ocampo and Franz Castro when they were caught snatching away more than a dozen lumad children in Talaingod in 2018. Bay Libayao is the matriarch of Manobo tribe of Talaingod. CBP-NP-NDF exploitation of lumad children is real. Please share so that people may be enlightened. Unquote. Ayon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, totoo at hindi imbento ang mga akusasyon laban kay Castro. Kaya't hinatulan na itong guilty sa kaso ng child abuse sa Davao Court, kung saan dito'y nahuli sila ni Sotoro Ocampo na sinubukang itakas ang higit sa 12 batang lumad sa munisipyo ng Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Isa pa sa mga shocking revelation, maging ang kilalang humanitarian lawyer at nagpakilalang dilawan na si Attorney Maria Cristina Conti ay naniniwalang dapat ang taong minsan nang na-convict na kriminal ay dapat magkulong na at maghimas ng rehas. Panoorin ang buong video kung saan kinilabutan ang maraming netizen
sa pagsisiwalat ng 75th Infantry Battalion ng Filipino Army at paglalabas ng mga ebidensyang magdidiin lalo sa kaso ni Franz Castro, kung saan mas lalong umingay ang panawagan na dapat ay makulong na raw ito at mapalayas na sa Kongreso. Panoorin ang full video. Attorney Conti, when would you consider a person a criminal? Your Honor, under the rules, a criminal would have to be convicted of a crime. Even if you have been convicted sa, for example, regional trial court, nag-appeal siya hanggang sa Korte Suprema, is already considered a criminal under the eyes of the law? Yes, Your Honor, because there is a conviction. Of course, you can contest that. Pwede niyo pong sabihin na, under appeal pa rin naman. But the conviction stands. It could be just that hindi siya nagsiserve ng sentence. Hindi ba parang ironic na may isang kriminal dyan sa House of Representative na nag-iimbestiga sa EJK? Imagine nyo, no? Convicted ka. So, ibig sabihin, criminal nga si Castro. Tapos, kung ano-ano mga pinagsasabi kay PRRD. Tama nga naman si VP Sara. Bakit nila inaalaw ang isang convicted na umupo pa dyan sa loob ng House of Representatives? Ayan o, galing na kay Attorney Conti, diba? Ayon kay Attorney Conti, and I quote her, ang isang kriminal daw ay masasabing kung ikaw ay convicted. And even if ikaw ay may appeal, still, nagsistand pa rin yung pagiging convicted mo, di ba, Castro? So, bakit hinaalaw ng Duwadcom ang mga gaya ni Castro na isang convicted na magtatanong at mag-iimbestiga? Kaya kahapon, di ba, parang nakakatawa, hindi nga weird eh. Ang awkward. Yung mga pinagsasabi ni Castro, nakakala mo, meron talaga malasakit sa mga maliliit, sa mga kabataan, knowing that, siya mismo, yun nga yung rason kung bakit siya na-convict. May involvement sa kidnapping. So, paano ba yan, Franz Castro? Mismong kakampi mo na. Si Attorney Conti ang nagsabi na ikaw ay isang kriminal. Tama. Tapos may kapal ka ng mukha, makisawsaw at mag-imbestiga. Sa bagay, yung ibig sabihin nga ng stupid sa Tagalog, hindi mo alam. At saka yung should not. Would not, should not. Hindi ko na maalala eh. Oo, hindi niya alam kung ano yung Tagalog nun. No? Yan ha. Ito yung mga dati ha. Ito yung mga kuha. Oo. Yung mga picture, no? Dati medyo gusgusin pa siya dito, di umano eh. Pero ngayon, nung inalagaan siya ng mga buaya, di umano, medyo pumusyaw-pusyaw yung kutis niya. Napansin nyo ha, ang lola nyo may makeup na. Maputi nga lang yung buhok. Ito yung mga eyepiece, no? Mga lumad, no? Pati ba naman yun? Dinadamay pa. Oo, kumbaga sa sukdulan na yung dungis ng puso nito, di umano, no? Kumbaga sa in the right term, talagang criminal daw, di umano. Tuloy. Kami pampatay. Kung siya man na. Dili na kayo. Kaming mga nagsibo magdako ang among pagrespeto. Pero kamo, magrespeto mo, pero bikuanan yung mga bata dito. Dili mo na ang kinaya. Aren't you curious to open Ang ganda, may ads new lang doors to a more exciting Ang world? ganda ng slide ICOS. natin ngayon. Stay curious. Talagang makikita mo rito, sa slide natin na ito, na ibang klase ha. Talagang
O, totoo ha. Totoo ito ha. Dati ho itong nangyari. Kaya ngayon convicted nga eh. Kaso nagtataka ang ating kababayan, bakit ito ay nakalaya? Sino ang nasa likod nito? Bakit ito ay nakapasok pa dyan sa House of Crooks Representative di umano? Yan ang tanong ng ating mga kababayan. Tuloy. Tama na hindi dato biban ang sa amuan magsabot mo. Tama na ini ang paggamit sa amuan. Maayos ka nag-altumos bukid. Suportahan din ang mga nagtibo. Di nila ang mga bata. Di nila pa ba ito nawa may giras bukid. Oh. Kano kada ng mga bata dito? Way giras bukid. O dili mo sa ang Diyos, walay kasamok sa bukid. Ingat kami, sa tinudan ako, nag-amot na kong 73 years dili sa bukid. Pero wa kakadara. Gihirong lang namo kani adto pa, wa na gidaran mga bata. Unya karon na anak ko di panayaw nga likas ubos. Ang panayaw diri sa amo gikan sa bukid. Di namo hudton ang dili hudton ang mga bata. Pati ang pamilya, tanawa karon. Na dito mga tao. Ay ko ninyo, ang nag-adto saran, kailan ako nagtanan. Pero alam ko, walang ko nagsaba. Kayo man ka, tanawa. Naanay mga advertise sa radyo nga sayaw-sayaw ang mga nagtibod dito kan manghayo o suporta sa inasod. Hibaw anamo na sa ato pa, ang amo mo na ibaligya ang tribo namo. Gaanit sa ato ninyo diri kaparo, dili makaabot ang mga tribo. Unya karon nino maabot ng sabaw. Dili ka pwede. Nangunanguha ba mga bata sa lain-lain grupo? Wala. Nakaadto misagong kung na-invitation sa kuha dito, gobernador. Pero dili mo bita, dili mo adto. Mura na makililimos ang taga-bukid, dili, manisamot magamit ng magsirbake, aron makakaon ang natabataan sa bukid. Karoon lang mga panahon na pagsulod dito na isamot. Kung pagkakabiit, maayo ang Indians, may istorya sa mga bata. Pagkakabiit, o di mamakwit, nai-armado mo sa ka. Ang sama na. May magnangit aming away. Wala man eh. Interpret sana, yun ang ikaw mong interpret. Wala man minangit ang away ang mga nitibo. Sultian mo, walay mo sa ka nga sundalo o wala ang sapikas. Tingnan mo, sa tinood lang. Unya, maudi ay nalipatay ang akong bana, kaya aron di may makatuwag. Kana sinibayaw, gipatay mismo sa NPA. Antod karong way justisya ni bayaw, nalata na lang. Unya, napay announcement sa radyo nga ang NPA dunay human rights, pero ang military wala. Ang natibong mamatay wala human rights. Wa man ko'y grabanan, kaya naman gusto na. Natibo man ko. Ako may tag-iaaning kuan, kalaingod. Magpatunga ko. Kung magmaayo lang kudod siya, ang Indians mga bukid ay arang-aranga, nasagdan na ako sila. Basta tao sa bukid akong tao, akong kuan, membro. Muingon sila nga ang sundarong abo sa wala. Ang NPA ang una og patay sa sundaro. Kanilang ang NPA kung makasabot siya. Ako nasagdan ko kamay. Ang sinasabi ni kay Pilar, bahala na unsang adlaw. Sama ka na sa kuanda nga inyo
kawat ng mga bata. Hindi po kami nagkawat ng mga bata. So, sila po nagpa-rescue sa Amoras, yung mga teachers. Nagsasabi po ko ng tinuod. Kaya, tapos po kami, nakipag-usap po kami sa governor, kay mayor, kanal pong government agency. Man, kung hindi kayo nagkawat ng mga bata, bakit kayo pinaparatangan at bakit kayo convicted na? Di umano. Diba? Oo. Tsaka wala kayong paalam daw di umano eh. So yung mga lumad dyan, mga katutubo yan. Pati ba naman yung mga yan eh. Grabe naman. Oh. Ibang klase ha. O, tuloy. Siya lang head po ni bago po mahitabo itong pangyayari na to. Kaso karoon lang po, biglaan po. Tapos bago po pumagsaka, nag-text po sa mayor, sa governor, sa tanan po na pwedeng i-text para po magpatabang. Pero hindi ko na po nahulat yung reply nila. Yun po yung gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin unsang gagawin sa mga bata. Kaya nga daghan po rin na kaya kami na may mga pastor, ganun po, para magpaliwanag at saka magtiyak po na ligtas po yung mga bata. Yun lang naman po yung tulo namin. Wala po kami ibang tulo na hindi maayos. Anong emergency man nga, wala man giharas ng mga bata. Mas naipagawasan nato doon ka po mga bata. Pwede pong teacher mag-story. Pwede po. Sige po. Magtanong nato, kung giharas ba mo dito? Ang sama, anong magkaroon mo? Teacher man. Ha? Ang bata. Teacher man. Uban ang maestra. Anong makayon mo nga emergency? Nawa man lagi siya sila dito. Sige po. Gusto po namin talagang ipaliwanag. Tapos magpapablotter po talaga kami. Kasi, opo, yung po talaga yung... Ipabutuhan niyo kung sa ito. Nagalang. Ano siya? Pagpahuli na mo dito. Alangan tayo nila. Kaya nagtinunan ang kuwan. Mga bata, manong po ang gambitas tungas gabi kung sa may problema. Pero, mabay diras bukid doon siya. Nagpaano po kami, nalagit po kami dun sa checkpoint po sa Igang, nagpaliwanag po kami, tapos pinalapos po kami. Yun po kaya gusto po talaga namin magpaliwanag para alam po rin ng mga pulisya. Kagano ninyo, bisag daw ka kung bata. Dili, pwede maka-interrupt ka ng istorya mo. Ang ako alam, kung Bisaya man ang maestra ninyo, kanang dala ninyo. Pero ang mga bata yan ninyo dala. Kay nalay gisulti lang mo dito sa silaban nga, ayaw na kami sa eskwela ninyo. Basta ang makuhaan yun, wala na yung maestra kuhaan dito sa inyo ang maestra. Kaya kung maluwi naman po sa kagsuros na tao, pero wala ang tanay nyo binuhat na. Una-una, Day, ma'am, estudyante naman nga college, gipatay ninyo. Kahit nga dato, gipatay ninyo. Ilan na ang dato naman tayo? Kara musulod mo dito, nanay gira. Kaya pamatiyo ninyo ang mga dato. Mauna nga mo, ayaw na kami sa inyo. Karong tayo gawa sa dato, gibang, dili na kami gusto nga mo, balik pa mo. Makasabot mo sa nagbuluntir si dato, gibang nagawas. Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili mayo. Ikaw, pastor, kung ginuwang bulitan mo, ginulang ngayon apil-apil sa dautan. Kanang giblian ninyo. Siguro, dautan day ang pagbasa ninyo sa Biblia. Dili na tamo bulit ang Biblia o mo apil-apil sana. Karon ingon ni karon gibuhat ninyo, maayo ba nang gibuhat ninyo? Pasalamat lang kay wala mo nagsulod karon sa nasilaban. Basig kamo urot mamatay dito. Mailang kay butan ng diya sa igang, ipagawas pa mo. Muna nagyo lang ko sa inyo, ang ama ang mga bata, ipagawas din, ang maestra ninyo muna ang dalo ninyo. Dili karon, pagtuni makagawas mo, dili sumud na makagawas mo. Basta din nila inaot ang mga bata.
Dili po pwede na kami inyong i-block. Dili na kami madlok mamatay kay gipamatay na kami ninyo. Naman po namin kayo Hindi magbabrother. Hindi naman po yun yung tuyo na. Karaliyo, kami ang mamatay. Unya kamo. Kamu ang gumaysala, dapat kamu ang among i-blocker. Dili kami kay tagang ini. Pero wala po hindi po ganun po talaga yung tuyo namin. Hindi po kayo yung iba-blatter namin. Magre-report lang po kami kung saan sa naitabo. Hindi rin naman po kami bigyan sa taas. Ang sinasabi ko lang po, nag-responde lang kami dahil nga po, hanggang yun ang tulong ng mga teachers namin. Okay na, ma'am. Okay na ikaw. Kung maestara ang naging baba, bigyan ng mga bata, kung sa may katarungan mo rescue. Dili na kami gusto nga napay maestara dito sa bukid. Sige po, okay naman po yung usapan. Pero ang ano po sa kasalukuyan nga po, Walang balik-balik ng istorya ninyo nga kuan usapan. Wala dili na kami gusto nga usapan pa. Kay dagan nang namatay sa amo ka. ako, Kahit estudyante na mo gipatay ninyo sa tao ninyo. Grabe, no? Kahit yung estudyante namin, grabe, oh. Basahin nyo, ha? Pinatay ng mga tauhan. O, Nino. Ibang klase, no? So, dito makikita nyo talaga. Ha? Oo. Ibang klase, ho. Kaya, mapapansin nyo, ha? Talagang halang daw di umano ang mga bitukan nitong mga ito. Oo. Tuloy. Basta nga lang na sa NGO mo na mupatay din sa amo ah. Ayan ha, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ha? Balita at reaksyon ha. Oh. Hanggang sa muli. Bye-bye.